Bawang Hilonggo. Please subscribe And like. and share. Ayan, magandang araw po no sa lahat nating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. So ito po mga kababayan ang naging pahayag ni Senate President Chis Escudero sa naging pahayag ni VP Sara Duterte, mga kababayan, na huhukayin niya ang libingan ni Apo Lakay at itatapon sa West Philippine Sea. At sabi niya pa, pupugutan niya daw ng ulo si PBBM, ang Pangulo natin, mga kababayan. Grabe pala talaga, no? Ang tapang pala talaga ng BP natin, mga kababayan. Ganun ba talaga pag nasusukol na sa confidential fund, lumalabas yung tapang? Kasi nga mga kababayan, hindi siya pinapakialaman ni PBBM dyan sa confidential fund niya. Baka kasi gusto niya mga kababayan ay tumanaw na utang ng loob ang Pangulo, makialam dyan si PBBM sa confidential fund dyan na iniimbestigahan ngayon ng Quadcom. Baka yun po ang gusto niyang ipahiwatig kay PBBM. Kaya galit na galit sa ating Pangulo. Pero makikita naman natin mga kababayan, ang PBBM ay wala naman pong masamang tinapay o mga salita, no? Walang masasamang salita kay Vice President Sara Duterte, lalo na sa pamilya nila. Sila lang naman ang nagbibitaw ng mga masasamang salita sa pamilya Marcos, mga kababayan. Katulad niyan, nung ASEAN Summit po mga kababayan, hindi siya ginawang caretaker ni PBBM kasi nga sabi ni PBBM, hindi na siya parte ng gobyerno, no? Hindi siya parte ng administrasyon. Kasi nga mga kababayan, nakikita niyo po ba kung ano ang nagagawa ng Vice President ngayon? Mga kababayan, parang wala hong nagagawa ang Vice President, mga kababayan, ngayon. O yung mga didilas dyan, vlog nyo nga yung mga nagagawang proyekto ng idolo nyo, yung busy nyo. Vlog nyo nga yan. Hindi na puro paninira lang ang ginagawa ninyo. Dapat binablog nyo kung anong nagagawa ng BP ninyo. Sabihin nyo nga, ilabas nyo nga kung ano ang mga nagagawang proyekto ngayon ng Vice President Sara Duterte. Baka yung lalabas lang dyan, yung confidential fund, kung saan napunta. So ito po mga kababayan na naging payag po ni Senate President Chis Escudero, mga kababayan. Ito, babasahin ko lang, ayan, sa taas. So iyak na naman yung mga didilis dyan. Amdi kaming mga ganyang uri ng payag, lalo sa pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Kasi mga kababayan, siya ang pangalawang pinakamataas na opisyal sa ating bansa. Pero bakit ganyan siya magpayag, mga kababayan? Biruin mo? Huhukayin mo pa yung nagpapahinga na? Yung walang kaalam-alam? Yung patay na? Huhukayin mo pa? Walang respeto. Ito si Vice President Sara Duterte. Pero inyo mga kababayan, wala nga sa kamalingkingan yung nagawa ng tatay mo sa nagawa ng ama ni PBBM, ni Apo Lakay. Wala nga sa kamalingkingan yan. Na hanggang ngayon ay napapakinabangan pa rin ng maraming Pilipino ang mga proyekto ng kanyang ama. Tapos itatapon mo lang sa West Philippine Sea. Hindi yan katulad ninyo na mag-jet ski pa sa West Philippine Sea tapos wala naman palang nangyari. 'Di ba? Kaya ito mga kababayan, sa lahat ng mga kababayan natin, ang mga ganitong pahayag po ng pinakamataas, no? Pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa, mag-isip-isip po kayo mga kababayan. Paano na lang kung ito po ay mamuno o siya ang maging presidente natin? Ano kaya ang mangyayari dito sa bansa natin mga kababayan kung ganyan mag-isip po ang presidente natin? Ngayon pa nga lang mga kababayan, wala na naitutulong yan sa ating presidente. Pangalawang pangulo yan pero walang naitutulong sa bansa natin. Kung ano-ano na lang ang ginagawa ngayon. Meron pa pupunta ng palengke, kakain ng fishball. Ganyan na ba pag nasusukol? Pag nahalata kung na saan ginastos ang confidential fund, nagpapaawa ipik sa taong bayan. Kaso,
Inuuto mo na lang yung mga kapwa mo didilis na parehas ng utak. 'Di ba? Yung mga didilis na lang naman ang nauuto nyo eh. Pero yung mga normal na tao na nag-iisip, hindi yung kayang utuin. Ha? Yung mga didilis na lang talaga. Oh. Eto pa, mga kababayan. Sabi ni Senate President Chis Escudero, tulad ng marami, nagulat at hindi ko inaasahan. Yun, paalala lang sa ilang opisyal natin. Isama na yung sinabi ni Davao City Mayor Baste. Dudurugin niya raw na parang Marawi ang Ilocos Norte kapag siya ay naging Defense Secretary. Yan. Yan kasi ang naging pahayag ni Mayor Baste Duterte, mga kababayan. May mga saltik talaga no? Tatakbo pala sila, mga kababayan, pag nakabalik sila sa Malacanang, hindi ho para maglingkod sa bayan, kundi para maghiganti sa mga Marcos. Bakit? Mga kababayan, inaano ba sila ng pamilya Marcos? Kung tutuusin po, mga kababayan, sila ang gumagawa ng kanilang kasalanan. 'Di ba? Nakikita na kasi ng taong bayan kung ano ang pinaggagawa nila nung past administrasyon. Sila naman kasi ang may kasalanan dyan, hindi ho ang pamilya Marcos. Nauna sa lahat, wala ho tayong naririnig na kung anong masasamang salita po sa pamilya Marcos, kundi sila po ang gumagawa ng paninira sa pamilya Marcos. Biruin nyo yan, mga kababayan, dudurugin niya ang Ilocos Norte. Yan ang sinabi ni Baste. Pag siya ay naging Defense Secretary, ang tanong, mananalo pa kaya? Ha? Yung bubuto dyan, mga kababayan, yun yung mga utak didilis na lang talaga. Kasi alam nyo kung bakit? Hindi ho sila tatakbo para lang sa maglingkod sa bayan. Ha? Hindi para maglingkod sa bayan, kundi para maghiganti. Dagdag pa ni Senate President Chis Escudero, mga kababayan, hindi ito salita na dapat na ginagamit ng mga opisyal at hindi ito bagay na pwedeng idaan sa biro o isang katatawanan na kwento lamang para sa akin. Ito ay mga seryosong bagay na nakakaapekto sa buhay ng tao na hindi dinadaan sa biro. Ano na, mga kababayan? Ano mga didilis dyan? Ano masasabi nyo sa naging payag ni Senate President Chis Escudero? Ha? Totoo naman kasi yan, mga kababayan. Dapat hindi yan sinasabi o ng mga opisyal sa gobyerno, lalo na sa publiko, mga kababayan. Dahil sila ay nagtatrabaho sa gobyerno. Lalo-lalo na yung sinabi ni Vice President Sara Duterte na pupugutan niya umano si PBBM ng ulo. Huhukayin ang libingan ni Apo Lakay at itatapon sa West Philippine Sea. Ano ba ang gustong ipahiwatig ni Vice President Sara Duterte dito, mga kababayan? Bakit niya nasabi yun? Huhukayin, itatapon sa West Philippine Sea. Wala nga kayong komento dyan pagdating sa West Philippine Sea, mga kababayan. Ano? Wala nga pahayag kung ano ba ang kanilang, kung meron ba talaga silang concern about sa West Philippine Sea. Nananahimik nga lang sila, wala silang komento. Pero sa mga ganitong issue, ang galing nila magbato ng mga ganyang pananalita sa ating Pangulo. Diba? Tama lang yung mga sinabi po ni Senate President, mga kababayan. Lalo na yung sinabi ni Baste. Ha? Napupulbusin niya ang Ilocos Norte na lugar ni PBBM. Ha? Tama ba yon? Katulad ng Marawi, mga kababayan. Tama ba yon ang sinabi ni Mayor Baste Duterte? Sa mga didilis dyan, ano masasabi nyo dyan? Ha? Ibig sabihin, tatakbo yung mga yan, hindi para maglingkod sa bayan, kundi para maghiganti. Actually, mga kababayan, wala ho tayong naririnig o anumang salita na galing sa mga Marcoses o paninira na ginagawa sa pamilya Duterte. Bagkus ang Pangulo natin ay nagtatrabaho po, ginagawa ang lahat para mapaunlad itong bansa natin. Pero sila, mga kababayan,
panay pa press conference, puro paninira ang ginagawa nila sa ating Pangulo. Oh. O ito pa mga kababayan, oh. So ito guys, ang naging pahayag po ng sikat na veteran na broadcaster na si Arnold Clavio, mga kababayan. Ngayon lang ako nakakita ng isang government official na nakipagbanggaan sa mga kinatawan ng taong bayan. Kayo ba, kapag humingi kayo ng baon sa iyong magulang, ikaw pa ba ang mayabang o magmamalaki? Komento ng veteran broadcaster na si Arnold Clavio. Oh, ano masasabi niyo dito mga didiles? Sikat na broadcaster yan. Totoo naman kasi mga kababayan, kayo, pag humihingi ba kayo ng baon nyo sa magulang nyo, kayo pa ang galit? So alam nyo mga kababayan, dito kasi nakikita ho natin ngayon, talagang sa Quadcom, talagang iniimbestigahan kasi ngayon mga kababayan, ang confidential fund ni VP Sara Duterte. Iniimbestigahan ng confidential fund ni VP Sara Duterte, mga kababayan. Kasi nga, inaalam kung saan ito napunta. So yun po mga kababayan, ano masasabi nyo at makukomento nyo dito mga kababayan. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyo lahat. Thank you. Tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon sa handog niyang buhay sa atin. Kaya pinagsisikapan nating magtipon ng ganito habang tayo ay buhay. Obvious naman, hindi tayo makakasama kapag tayo ay patay na. At sana ganito rin ang mangyari kapag nasa buhay na tayo. Na mga maiwan ay magtitipon din para manalangin at magmisa. Kaya ang ganitong pagtitipon ay malaking tulong, hindi lang sa patay, kundi pati na rin sa atin na natitipon. Ito rin ay pagkakataon na makita-kita katulad ninyo na aming narito. Sana nagpula rin kami. Ang pagtitipon para manalangin at para sa misa ay nakakatulong sa atin na lalong mapalapit sa Panginoon. And so as we thank the Lord for the gift of life, for the gift of a wonderful person, in the person of this world shines no more, may enjoy the comfort of your light for all eternity. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Please be seated. Distress, that it is a good thing for a person to remain as it is. Are you bound to a wife? Do not seek separation. Are you full of life? Do not look for a wife. If you marry, however, you do not sin. Nor does an unmarried woman sin if she marries. But such people will feel experience of the